Inawit po natin ngayon na ang Diyos nga po ay laging tapat po sa kanyang mga pangako at hindi po siya nagpapabaya sa kanyang pangako. Kahit na tayo po ay nagkukulang sa paglilingkod, kahit nagkukulang po tayo sa pagbibigay ng attention po sa Diyos, siya po kahit kailan ay hindi po nagkukulang ng pagbibigay sa atin ng atensyon. Yun po yung Diyos. Siya po ay mabuti. Siya po ay mapagmahal at maunawain. Sa kabila ng mga pagkukulang po natin, pareho po siya na lagi na handang magpakatapat sa kanyang mga pangako sa mga buhay po natin. Kaya sa oras pong ito ay tunay nga na ibigay natin ang ating pandinig at buhay upang sa ganon yung revelation na maririnig po natin ay tunay nga na tumimo sa ating mga puso, sa ating mga espiritu at kaluluwa. Sapagkat napakahalaga po, napakainin po natin ang ating mga kaluluwa. Ang salita po ng Diyos, siya po ang pagkain ng ating kaluluwa. Sapagkat sa bawat pag-attend po natin sa gawain po ng Diyos, ang ating pong kaluluwa ay lumalakas dahil sa pakikinig na salita po ng Diyos. Amen? Amen. At ang Panginoong Kristo po ay tunay nga na nagbibigay ng mga kaalaman at karunungan at kapahayagan, lalo na nung siya po'y nabubuhay at naririto sa mundong ito. At meron po siyang mga parable o mga talinghaga o mga kwento doon po sa Biblia na kung talagang babasahin mo at uunawain mo ay ma-amaze ka dahil ang mga kwento na isinasalaysay ng Panginoong Kristo ay talaga naman pong makakapagbigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya at pananalig at pagtitiwala po sa Diyos. Kaya yung ating pong tatalakayin po ngayon ay patungkol po sa alibugahang anak. Sino po yung nakabasa na po ng alibugahang anak? Matatagpuan po siya po dito sa Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 32. Sabi po dito, sinabi pa ni Jesus, may isang tao, may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. Kaya siya ay nagsimulang maghirap. Sabi po dito sa 15 na masukan siya sa isang taga roon at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. At sabi sa 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At sabi sa verse 20, at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit
at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. At sabi po dito sa verse 23, katayin ninyo ang pinatabang guya at kayo ay kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila ay nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak ng panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Sabi po dito sa verse 27, dumating po ang iyong kapatid. Sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasiyang kami ng aking mga kaibigan. At sabi po dito sa verse 30, subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay na inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. At sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng aking ari-arian ay iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Amen. Palakpakan po natin ang salita po ng Diyos na patungkol po sa alibugang anak. Tunay nga po na ang bawat isa po sa atin ay nakaranas po ng ganitong pamumuhay at sitwasyon. Kung ikukumpara po ang kwento kong ito po ay tumutukoy sa bawat isa po sa ating mga buhay. Amen? At talaga namang ang kwento kong ito ay pagpag ng damdamin po sa ating mga kalooban at sa ating mga puso. Sapagkat ganito kabuti ang Diyos na lumikha po sa ating mga buhay. Kaya yung alibughang anak kong ito, nandito po sa verse 12, sa Lucas chapter 15 verse 12, sabi po dito, sinabi sa kanilang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at tinatinga ng ama ang kanyang ari-arian. Tingnan nyo, gano'n po kabuti po ang ama pong ito na sa paghingi ng kanyang anak doon sa mana ay binigay niya na kaagad. At hindi nagtanong yung ama kung saan dadalhin ng kanyang anak yung ibibigay niyang mana sa anak niyang ito. At dahil nga ganun po ang amang ito napapagmahal sa kanyang anak, dali-dali niya pong sabi po dito, hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Hinati. Ibig sabihin ng hinati, ibinigay yung kalahati na parte ng anak na libugang ito doon sa mana ng kanyang kapatid. At sabi po dito sa verse 13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Ito po yung pinakamalungkot na ginawa po ng alibugang anak. Na yung mana po na ibinigay po ng ama sa kanya ay kanya lang pong itong nilustay at inubos sa mga bisyo at inubos sa mga babae. Ang sabi po dito nang maubos na, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ngayon, kaya siya nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom
At dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Tingnan niyo, pagkatapos magdesisyon yung anak na kunin yung kanyang mana, at pagkatapos kunin yung mana, ay kanyang nilustay at inubos yung mana niya sa mga bisyo at sa mga babae. At dahil hindi niya minahal yung mana ito, ay naubos lamang ng ganung kadali. At hindi niya namalayan na nagkaroon at dumating ang tagutom sa lugar na kinaroroonan niya. At dahil na naubos at inubos niya yung mana niya, siya po ay naghihirap daw po doon sa lugar na yun. Dahil sa kahirapan, dahil wala na nga po siyang pera, ay nung ginawa po niya ng masukan. Namasukan po siya saan? Saan po siya dinala? Doon po sa pag-aalaga po ng baboy. At dahil nga raw po sa tindi ng kanyang gutom, sabi po dito sa verse 16, sa Lucas chapter 15 verse 16, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Tingnan yung nangyari po dito sa alibugang anak, nang dahil sa hindi paggamit ng tamang mana, salapi, pera, ay naghirap, nagutom ang dating tagapagmana at dating meron at dating masagana. Naghirap. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga Kristiyano sa panahon pong ito, kung meron po tayong mga blessing na tinatanggap sa Diyos, kailangan po maging matalino po tayo. Kailangan maging marunong po tayo sa pag-handle, sa paghawak ng mga blessing na binibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat sabi ng salita po ng Diyos, kapag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, ay mapapagkatiwalaan ka sa malaking bagay. Kapag hindi ka napagkatiwalaan sa malaking bagay, hindi ka rin mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Kaya nga, tayong dapat na mga anak ng Diyos na binibless ng Diyos, ay dapat laging matuto at laging marunong humawak ng blessing. Para sa ganun, malugod ang ating Diyos sa mga buhay po natin. At lagi po natin tatandaan ang dapat natin gawin sa bawat araw ng ating buhay ay kailangan lagi po tayong maging marunong at maging matalino sa bawat sitwasyon po ng ating mga buhay. Huwag po tayong gagaya po dito po sa alibugang anak pong ito na nung binigay yung mana po sa kanya, ng kanyang ama ay nilustay niya na kaagad po. Inubos kaagad po yung mana po niya. Kaya nangyari po, nung nagkaroon po ng tagutom, ay nagutom po siya at naghirap doon sa lugar na pinuntahan po niya. Kaya kailangan po tayo mga anak po ng Diyos rito na kailangan pag may mga blessing po talaga tayong natatanggap, kailangan marunong po tayong mag-handle, bumawak. Ang pinaka-the-best po rito, sumungguni po tayo sa Diyos at magtanong, Lord, para saan po ba ang biyaya nito na ibinigay at pinagkaloob po sa akin? Para saan po ba ito? Ano po ang dapat gawin po dito? Upang sa ganun, ang blessing na binigay mo po sa akin ay hindi po masayang at hindi po mawala ng ganung kabilis. Kaya huwag po tayong tumulan sa alibugang anak po ito na hindi pinahalagahan yung kanyang mana. At ano nga po yung nangyari? Siya po yung naghihirap. At dahil sa tindingan ng kanyang gutom, at dahil wala pong magbigay ng pagkain po sa kanya, ay halos kainin na po niya yung pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain po sa baboy. At sabi po dito sa 17 verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Nung naisip niya, nung napagtanto niya na nagugutom siya sa kalagayan niya sa buhay niya, at nang maisip niya na
yung kanyang iniwang tahanan ay masagana sa lahat ng bagay. Sabi niya dito, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ito lang po yung pinakamaganda na ginawa po ng anak kong ito, na napagtanto at napag-isip-isip niya na doon sa kanyang dating tahanan, doon sa kanyang bahay ng kanyang ama ay masagana at ang mga alila ng kanyang ama ay hindi nagugutom at hindi nagkukulang sa pangangailangan sa buhay. Pero siya, dahil siya ay umalis sa tahanan ng kanyang ama at nakaranas nga po siya ng gutom. Kaya sabi niya dito sa verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. At ano nga po yung sabi po dito sa verse 19? Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At nung napagdesisyonan na po niya yun, at napag-isip-isip na po niya yun, nagbabalik siya at tutungo siya ulit doon sa tahanan ng kanyang ama. At sabi po dito sa verse 20, at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Ganun po kabuti yung amang ito. Tingnan nyo, kung kayo ama, ginawa ito sa inyo ng anak, yayakapin niyo po ba? Kakalingain niyo po ba yung ganitong klaseng anak na humingi ng mana sa iyo, tapos binigay mo yung mana niya, tapos nabalitaan mo yung mana na binigay mo ay niluslay lamang niya sa mga bisyo at sa mga babae? Kung kayo po ba ama, yung sinasabi po dito sa verse 20, ay gagawin niyo pa po ba ito sa inyong mga anak? At sabi po dito, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Umuwi raw yung anak at nagpasya. At ang maganda po dito, sabi dito, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Malayo pa raw. Natanaw na po siya ng kanyang ama. At ano po yung ginawa po ng ama? At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Hello! Amen. At sabi dito, sa verse 20, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila dahil, sabi niya, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Ano po yung ginawa po ng ama? Dito po sa anak kong ito, na lumustay ng mana. Ano pong ginawa ng ama? Nung umamin ng kanyang anak na siya'y nagkasala, at anong pong sabi po ng anak, hindi na siya karapat-dapat na gawing anak, at sabi niya, ibilang na lamang siya sa mga alila ng kanyang ama. Pero ano po yung sabi po rito ng ama? Sabi niya, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Bakit? Kasi ngayon suot po ng kanyang anak ay maduming-madumi dahil nag-aalaga nga po ito ng mga baboy. Hello? Ibig sabihin, maputik yung damit ng kanyang anak. At dahil sa ganung kalagayan, sabi niya, suotan ninyo siya ng damit, na magandang damit, at suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Ganun kabuti ang amang ito.
At kung sa kalagayan po nating mga tao, ang kasaysayan ito, na kwentong ito, na sinalaysay ng Panginoong Hesus, kung uunawain po natin ito, ay nagpapatungkol po ito sa mga taong na nagkakasala po sa Kanya. At yung mga taong nagkakasala po sa Kanya at nagpasya po na magbalik loob po sa Kanya, ay tunay nga po na Kanya pong tinatanggap at hindi po tinataboy. Ganyan po yung ginawa po ng Diyos sa mga buhay po natin. Itinuring niya po tayo na anak sa kabila ng pagtalikod po natin sa Diyos na buhay. Kahit nagpasasa tayo sa mga bisyo, kahit tumalikod tayo sa Diyos, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Diyos, namuhay tayo sa kasalanan. At yung buhay natin ay namalagi sa kasalanan at lahat nga tayo ay nagkasala. At dahil sa kasalanan na ginagawa natin araw-araw, binayaan lang po tayo ng Amang Diyos na gawin iyon dahil alam ng Diyos, isang araw, magbabalik loob ka sa Kanya. At yun nga yung nangyari sa mga buhay po natin. Kaya nga po tayo narito dahil nagpasya po tayo na bumalik, tumungo ulit sa tahanan ng ating Ama. Hello! Amen. Kaya nga po narito tayo sa church, sa bahay-sambahan, kung saan tayo po ay nagbalik loob sa Diyos na lumikha po sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga po, sabi po ng Lucas chapter 5 verse, sabi po ng Lucas chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Yan po yung sinasabi po ni Lucas, na sinasabi po dito, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Nagagalak daw po ang mga anghel ng Diyos kung merong taong makasalanan na tumalikod sa kanyang kasalanan. Amen. Kaya, nung tayo raw po ay nagpasya na bumalik sa Diyos na buhay, sa ating tunay na Ama, marami raw anghel na nagbunjik doon po sa kalangitan. Marami pong nagalak ng mga anghel nung tayo po yung magpasya na talikuran ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos na buhay. Tayo ay nagpasyang umawit muli, maglingkod muli, manalangin muli sa Diyos para maipakita ang taos-puso po nating pagsisisi. At tayo nga po ay tinanggap ng Diyos sa bakong lugar na ito. Amen. Kaya ganun po yung Diyos. Hindi po siya nag-question na bakit babalik ka sa akin. Marami ka ng kasalanan na ginawa sa akin. Hindi po siya ganun. Ano pong sabi po rito? Sa verse 20, sa Lucas chapter 15, verse 20. At siya nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Ganun din daw po tayo. Pag tayo raw po nagpasya, natalikuran at umamin sa kasalanan, at malayo pa raw po tayo, ang Diyos raw po ay nalulugo na po tayong yakapin, atakkan, at salubungin. Ganun po yung Diyos na kapagmahal sa ating mga buhay. Kaya nga po, ang kailangan lang po natin gawin, pag tayo po ay nakapagpasya lang pong bumalik sa ating Diyos na buhay, ay kailangan po tayo po'y manatili. At sabi po dito, sa verse 23, katain ninyo ang pinatabang buya at kayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na ngunit siya'y nabuhay, nawala ngunit muling natagpuan at sila ngay nagdiwang. At ganun din po yung sinasabi po rito sa Lucas chapter 15 verse 4. Kung ang sino man sa inyo
ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Ganun daw po yung ginagawa ng ating Diyos. Na sa bawat araw, sa bawat oras, ay hinahanap niya raw yung mga tupa niya na nawawala. Iniiwan niya raw po yung 99 na mga nasa kanya na, at yung isa niyang tupa na nawawala ay hahanapin niya po yun. At pag nahanap na raw po niya yun, ano po yung ginagawa po niya? Binabalik niya po raw po yun sa kanyang tahanan at presensya. Hello! Sabi po dito sa Lucas chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid at di na kailangang magsisi. At pag natagpuan na raw po yung isa na yun, ano po yung ginagawa po ng mga anghel sa langit? Nagdidiyuhan. Meron pong nagaganap na celebration doon sa langit. Kaya nung tayo raw po ay magpasya na magbalik loob sa Diyos, meron daw pong celebration na nangyari doon po sa langit. Hello! Yan po yung sabi po ng Lucas chapter 15 verse 7. Kaya nung nagpasya ka at magdesisyon ka na, Lord, magbabalik loob na ako sa iyo, doon lamang daw po sa pasya mo na yun, ang mga anghel sa langit ay nagdiwang na raw po. Nag-celebrate na po ang mga anghel po doon, katulad ng ginawa ng amang ito, nang bumalik po yung kanyang anak. Ano po yung sabi niya? Tayo yung magdiwang. At sila nga po yung nagdiwang. Nag-celebrate sila. Nagsaya sila. Dahil yung anak na ito, namatay na at muling bumalik at muling nagkaroon ng bagong buhay. Ganun din po yung ginagawa po ng Diyos po sa atin. Sa bawat mga tao na nagpasya, na iwan yung kasalanan at magbalik loob sa Diyos, nagkakaroon din daw po ng celebration sa langit at natutuwa ang mga anghel sa langit dahil dun sa taong nagbalik loob sa Diyos. Amen. Amen. Kaya itong anak na ito na tumalikod ay isang aral po para po sa mga buhay po natin. Nang ibig sabihin na tayong mga tao ay meron din daw pong free will kung saan gusto nating itahak ang buhay po natin. Amen. Yun po yung hindi inalis ng Diyos sa bawat tao. Ang mamili kung saan po natin gusto. Hindi ka pakikialaman ng Diyos kung saan mo gusto. Kung gusto mo ng kasaganaan, kung gusto mo ng kahirapan, ikaw ang pipili. Ikaw ang magdidesisyon. Kaya, ang mahirap po sa tao, pag siya naghihirap, sinisisi niya ang Diyos. Hello! Hindi po natin dapat sisihin ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay po natin kung tayo po naghihirap. Kaya po naghihirap po at meron po kahirapan sa bawat tao dahil pinasya po nilang mamuhay sa kasalanan at tumalikod sa Diyos. Na kung pagbabasihan po yung mga talata pong ito, yung aral pong ito, dito po sa Alibukang Hanak, tinan nyo yung anak pong ito ay mayaman po siya dahil naroon po siya sa tahanan ng kanyang ama, sa presensya ng kanyang ama. Pero nung nagpasya ang anak na umalis sa tahanan ng ama at lumayo sa presensya ng ama, siya po ay naghirap. Kahit meron po siyang dalang kayamanan. Naubos. Ganun din po yung mangyayari po sa mga buhay ng mga tao na lumalayo sa presensya ng Diyos at umaalis sa tahanan ng Diyos sa kanyang ama. Naghihirap. Bakit po naghihirap? Dahil pinabayaan po siya ng ama. Dahil bakit po siya pinabayaan ng ama? Dahil nga lumayo po siya. Nagdesisyon po siya na lumayo. Kaya hinayaan po siya ng ama na tumahak sa gusto niyang nais gawin at mangyari sa buhay niya. Amen. Kaya lahat po ng tao na nagdedesisyon na mamuhay sa kasalanan ay huwag po nilang sisihin ang Diyos kung bakit sila po naghirap.
Ang tao po ang may gawa kung bakit naghihirap at kung bakit ganun ang kalagayan niya ngayon sa buhay. Kaya maraming tao sa buong mundo ang gumagawa ng kasalanan. At dahil sa kasalanan, siya nga po ay naghihirap. Dahil yun po yung kanyang desisyon, yun po yung kanyang pasya sa buhay po niya. Pero kung pag-aaralan niyo po ito, itong talata po ito, sa Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 20, na ang anak pong ito, nung umalis sa tahanan ng kanyang ama, at naranasan niya ang hirap, gutom, nung naranasan niya na yung hirap at gutom, doon, siya nakapag-isip ng tamang desisyon. Ganon din po yung mga tao. Ganon din po tayo. Nung tayo po na sa kasalanan at nasa kahirapan, at napag-desisyon na po natin magbalik loob sa Diyos, at nung tayo po ay nagdesisyon bumalik sa Diyos, yung kahirapan nga po ay nawala na po sa ating mga buhay. Amen. Ngayon, pastor, nasa Diyos na ako, bakit ako naghihirap pa? May kulang pa. O baka nasa kasalanan ka pa rin, kaya naghihirap ka kahit bumalik ka na at nagbalik loob ka na sa Diyos. May kulang pa. Ang kailangan gawin mo, magdesisyon ka na iwan ang kasalanan para yung buhay na masagana ay maibigay sa iyo ng Diyos. Amen. Katulad ng ginawa ng amang ito sa kanyang anak. Na sa kabila na nilustay yung kanyang kayamanan at binigay yung mana sa anak na ito. Nung magbalik ang anak, ay hindi nagdalawang isip ang ama na siya'y kukupin muli. Dahil alam niya, pag hinayaan niya ang anak na ito na nagsisi ng kasalanan at hindi niya kinupkop, ay lalong mapapariwara ito. Ganun din po ang Diyos. Sabi ko, ganun din po ang Diyos. Lahat ng tao makasalanan na nagbabalik loob sa Kanya, ay Kanya pong tinatanggap, niyayakap, inaangkan, at ibinabalik sa magandang buhay na dapat noon pa niya tahakin, noon niya pa ganasin. Kaya pag tayo nagdesisyon, naiwan na ang kasalanan, isa lang ang gagawin ng Diyos sa mga buhay po natin. Tunay nga na pagagandahin niya ang mga buhay po natin. Amen. Amen. That's good. Kaya ganun lamang po ang dapat po natin gawin. At huwag po tayong tumulan dito po dun sa isang anak na naging selfish at hindi marunong magpatawad. Sabi po dito sa Lucas chapter 15 verse 25, nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntaan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasiyahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Tingnan nyo, ano po yung ginawa po ng isang anak pong ito, na imbis na matuwa, bumalik yung kanyang kapatid, ay nagalit pa po. Bakit po siya nagalit? Dahil alam nila, nabalitaan nila yung mana ng kapatid niyang ito ay nalistay na sa mga bisyo at sa mga masasamang babae. Kaya sino nga pong matutuwa? Kayo po ba matutuwa doon sa ginawa ng kapatid ninyo?
na hiningi yung mana ng kapatid ninyo tapos inubos lang ng ganun tapos babalik ng ganun. Sa realidad, sa totoong buhay, totoo po na wala pong matutuwa sa ginawa ng alibugang anak po ito. Amen. Amen? Amen. Totoo po yun. Wala pong matutuwa. Sino pa pong matutuwa? Na ubusin mo yung pera, yung mana mo, yung yaman, doon sa mga bisyo. Di ba, sana kung nalugi sa negosyo, pwede pa yun, matutulungan mo pa. Pero, kung mababalitaan mo na ikaw kapatid, yung kapatid mo na kumuha ng mana, inubos lamang po sa sugan, sa bisyo, sa pag-inom ng alak, sa pambababae, hindi ka po matutuwa. Amen? Amen. Pero, huwag po tayong tumulan sa anak na ito. Kailangan, dapat po dito maging maunawain ka. At hindi lamang po maunawain. Kailangan, marunong kang magbigay ng kapatawaran sa iyong kapatid. Hello? Sapagat, sabi po dito sa Mateo chapter 18 verse 14, gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Wala raw isa sa atin ang gusto ng Diyos na mapahamak. Kaya kung gusto raw po natin na magbigay ng patawad sa mga nagkakasala po sa atin, dapat marunong po tayong mag-forgiveness at magbigay sa kanila ng pangunawa at unawa. Katulad ng ginawa ng amang ito. Katulad ng ginagawa ng Diyos sa mga buhay po natin. Hindi po tayo pinwestiyon ng Diyos doon sa mga kasalanan natin. At hindi niya tayo sinumpatan. At hindi niya tayo tinanong na at sinabi, anong ginawa mo nung nasa kalakasan ka pa? Kasi ang tao po, pag mahina na, doon po na siya lumalapit sa Diyos. Kasi ang tao po, pag may sakit at karamdaman lang, doon na po siya lumalapit sa Diyos. Kasi ang tao po, pag alam niyang hirap na siya, at wala na pong tumulong sa kanya, doon lamang po siya lumalapit sa Diyos. Lahat po ng tao mayaman at mahirap. May pera at wala. Pag hirap na sila, at wala na po silang malapitan, sa Diyos na po sila lumalapit. Pero ano po yung ginagawa po ng Diyos? Tinatanggap po ang bawat tao na lumalapit sa Kanya. Dahil yun po yung nature ng ating Diyos na lumika sa mga buhay po natin. Amen. Siya po yung mabuti. Kaya sabi nga po ng Mateo chapter 18 verse 14, gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Kaya wala gusto ang Ama na mapahamak at mapunta sa kapahamakan at sa impyerno. Gusto ng lahat, lahat ng Diyos, ang lahat ng kanyang mga nilikang tao ay mapunta at makapasok sa kaharian niya. Pero may free will nga tayo. Meron tayong karapatang pumili kung saan natin nais. Kaya yung tao, hindi po natin sila mapilit nung matin sa church. Kasi meron po silang desisyon na hindi po natin pwedeng saklawan. Kahit gusto natin silang pumunta sa daang lugar na ito, hindi po natin sila pwedeng saklawan. Kasi nga, meron silang pasya at sariling desisyon. Kung ang Diyos, hindi sila pinipigilan sa desisyon na yan, ganun din tayo. Ang gawin lamang po natin ay gawin natin yung the best na akayin sila, pangaralan sila, pagsabihan sila. At kung nagawa na po natin yun sa mga buhay po ng ating mga kapatid, sa buhay ng ating asawa, sa buhay ng ating mama, sa buhay ng ating papa, ng mga lolo't lola at tiyahin, tiyuhin natin, mga kaibigan, mga kumpare po natin, hindi na po natin pananagutan. Pagdating ng panahon,
ay mapahamak ang kanilang mga kaluluwa at mapunta sa impyerno. Hello? Amen. Amen. At least, ginawa natin yung the best para sa kaligtasan nila. Kaya tayo mga narito, huwag tayong malungkot. Kung meron tayong inaakay na pumunta rito at pagdating ng panahon ay ayaw na po nila umatid, desisyon po nila yun. Sila po ang may nais nun. At kung mapahamak po sila at papunta po sila sa impyerno, hindi na po natin pananagutan po yun. Sila po ang may pasya nun, hindi po tayo. Hello? Amen. Kaya, huwag po tayong tumulan sa anak na ito na hindi niya matanggap na yung kanyang anak ay bumalik. Tapos tinanggap ng kanyang ama. At hindi lamang tinanggap ng ama, kundi nag-celebration pa. At pinatay pa yung pinakamakabang guya. Kaya nga sabi nga nung anak sumagot siya, sabi dito sa Lucas chapter 15 verse 29, sabi nung anak dito, ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon, at kailanman ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasiyaan kami ng aking mga kaibigan. Yun po yung sumbat niya sa kanyang ama. Sabi niya, subalit, nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Yun yung sabi po ng anak, na sabi niya, hindi niyo man lang ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para pagsaluhan ng mga kaibigan ko at magkasaya kami. Samantalang itong anak niyo na ito, yung malay niya kinuha, tapos nilustay sa mga masasamang babae at sa mga bisyo. Tapos nung bumalik pinagpatay niyo pa ng pinatabang guya. Yun po yung sabi po ng anak. Kaya nagalit po yung anak. Pero ito po yung the best na sagot po ng ama. Sabi po dito sa Lucas chapter 15 verse 31, sabi po dito, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay iyo. Yun lamang po ang hindi nakuha ng revelation ng anak po ito. Ang ibig sabihin po ng ama po rito, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay iyo. Kung ginawa po ng anak kong ito na magkatay kahit araw-araw ng tupa, ng kambing, kung ginawa niya po yun, hindi po siya pagbabawalan ng kanyang ama. Ang problema lamang sa anak na ito ay napunta ang kanyang isipan, buhay doon sa paglilingkod doon sa ama. Nakalimutan niya mag-enjoy. Amen. Pero kung siya mag-enjoy, hindi po siya pagbabawalan ng kanyang ama. Hindi po siya sasabahin kahit magkatay siya ng ilamang kambing. Dahil maliwanag na sinabi po rito, lahat ng aking ari-arian ay iyo. Hello? Amen. Kaya lahat raw po tayo ng mga anak ng Diyos na nagmamahal, na naglilingkod sa Diyos, sumasamba, nagpupuri. Sabi po rito sa Revelation pong ito, kung tayo po nananatili sa kabanalan, paglilingkod, at pananalangin at pag-aayuno, pagpupuri sa Diyos, lahat raw ng pag-aari ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu ay sa atin daw po. Hello! Amen. Kung nakuha po ng anak na ito yung revelation, hindi po siya maghihinakit at magtatampol. Asasama ng loob sa anak pong itong alibugha na lumustay ng mana ng kanyang ama. Yun po yung pagkaiba ng dalawang anak pong ito. Yung anak, in-enjoy niya yung mana niya. Kahit sa masasamang bisyo, kahit sa masasamang babae, na-enjoy niya yung mana ng kanyang ama. Pero itong kasama ng ama ay hindi niya in-enjoy yung yaman, yung mana niya. Dahil bakit? Hindi nakuha ng anak na ito yung revelation na nakapaloob sa kwentong ito. Kaya tayong naririto, ibig sabihin,
kung tayo bibigyan ng mana ng Diyos, at kung ibibigay ng Diyos ang mga mana po natin, i-enjoy po natin. Kaya lang, i-enjoy po natin ito sa magandang kaparaanan at magandang kalagayan. Amen. Pwede raw po natin i-enjoy yung mga blessing na binibigay sa atin ng Diyos sa magandang kaparaanan. Ano po yun? Hindi naman po masama pag binibless ka ng Lord na kumain ka sa mga gandang restaurant, sa masasarap na kainan. Dahil nga, binibless ka mo. Hello! Amen. Amen. Kaya ang binibless ka para i-enjoy mo yung blessing na binigay sa iyo ng Diyos. Pero, kailangan maging matalino ka. Maging wise ka. Kailangan, bago ka mag-enjoy, kailangan kinukwenta mo muna lahat ng gagastusin. Para sa ganun, mayroong maiwan. Hindi katulad ng ginawa ng anak na ito, na kinuha yung mana eh. In-enjoy niya eh. Ang kaso, hindi niya nag-compute. Hindi siya nagano. Ito, para dito to. Para doon yung para. Inubos niya eh. In-enjoy niya talaga. Kaso nga lang, yung sa pag-enjoy niya, naubos ka agad. Eh, ang kaso, may dumating na taggutom. Kahirapan doon sa lugar na pinuntahan niya. Na hindi niya ini-expect na mangyayari yun. Kaya, yun po yung karunungan na binibigay ng Diyos sa atin. Nakuha niyo yung revelation? Kaya lahat ng blessing na ibibigay po sa atin, kailangan marunong po tayong magtabi. Katulad ng anong nangyari. Halimbawa po natin ito, saan? Napagyayari sa COVID-19. Maraming anak ng Diyos, na binilis ng Diyos. In-enjoy nila yung blessing. Punta sa mall, kain dito, kain doon. Dumating yung COVID-19. Naubos yung ipon. Dumating, nag-lockdown. Quarantine. Walang pwedeng lumabas. Walang pwedeng magtrabaho. Yun ang sinasabi po dito. Saan ka kukuha ng perang pambili ng pagkain ay quarantine. Kaya, isang aral po ito na matututunan po natin na mga blessing na dapat nating tinatanggap ay matuto po tayo. Hindi masamang mag-enjoy. Hindi masamang kumain. Hindi masamang magpunta sa mga bagay o sa mga mall na gusto po natin puntahan. Kailangan maging matalino lamang po tayo sa paghawak ng blessing na ibinibigay po ng Diyos sa atin. Yun po yung kaibahan dito sa anak na ito. Na sinabi ng ama rito na ang lahat ng aking ari-arian ay iyo. Nararapat lang na tayo ay magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mong ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Kaya nga, sa mga nagbabalik loob sa Diyos, sabi po dito sa Lucas chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Kaya, mga anak ng Diyos, kailangan be wise tayo sa bawat buhay po natin. Kailangan lagi po tayong ready sa bawat sitwasyon sa mundong ito sa buhay natin. Lalo na, meron na naman pong sakit na ina-announce ang WHO. Alam niyo na po yung monkeypox. Ina-announce na naman po nila po yan. Kaya be ready na naman po tayo. Be wise na naman tayo dapat po yan. Kahit hindi po mangyari po yan, kailangan be wise po tayo. Kung ano po yung mga nababalitaan po natin, bakit pinabalita po yan para makapag-ready po tayo. Kaya doon po natin may papakita na tayo po ay merong karunungan at kaalaman sa pag-handle ng mga blessing na binibigay ng Diyos sa ating mga buhay. At sabi nga, pag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka sa malaking bagay. Amen. Kaya nga, isa lamang po yung ating gagawin. Kailangan sa bawat biyaya na dumarating sa buhay po natin,
maging marunong at maging matalino tayo sa paggastos, sa paghawak ng mga blessing ko na yun. Kaya yung alipugak ng anak hindi siya naging matalino. Binubos na. Talagang sinain niya Talagang zero. Kaya nung nagutom siya, naghihirap siya, namasukan siya, nag-alaga siya ng baboy. At dahil sa kahirapan, matayin niyo, dahil dati masagana, naghirap, nag-alaga ng baboy, nagpapakain ng baboy, buti pa rin yung baboy, may kinakain samantala siya. Hirap na hirap sa pagkain. At kung naisipan niya na, at napag-isip niya na, at napag-desisyon niya na bumalik sa kanyang ama. At nang siya bumalik sa ama, humingi lang ng tawad, yun ang ginawa, at tinanggap siya ng ama, na nagana ulit siya sa kanyang buhay. Amen. Kaya ganun din po tayo, na tumalikod sa Diyos, at nagdesisyon, na magbalik loob sa Diyos. Na dati mahirap ka, pag bumalik ka, ulit sa iyong ama, at lahat ay pagkakaloob ulit sa iyo ng ama. At maganda yun. Ang sabi ng ama, Diyos sa isang anak, lahat ng akin ay iyo. Lahat ng akin ay iyo. Amen. Sabi ng Diyos, lahat ng akin ay iyo. Lahat raw ng meron ng Diyos ay para raw po sa kanyang mga anak. Amen. Lahat raw po ng sa Diyos. Ito raw ay ipamamana niya sa lahat ng kanyang mga anak. Nasabi po dito sa Santiago chapter 5 verse 19-20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilis ng landas at mag-isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Sabi rin po dito sa Roma chapter 8 verse 29, sapagkat sa mula ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Kaya nga alam raw po ng Diyos kung sino raw po ang sa kanya. Sabi po rito, sapagkat sa simula't mula pa ay alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Ibig sabihin, kaya raw po tayo naririto, tunay nga tayo ay kanya. Sabi ko, kaya tayo naririto, lahat po tayo naririto ay tunay na kanya. Amen. Hindi kay pastor, hindi kay pastora, kayo raw ay pag-aari ninyo ng Diyos na lumikha sa inyo. Hello! Amen. Kaya sabi dito, ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Tulad ng anak raw ng Nino. Sino ba yung anak po ng Diyos? Yung Panginoong Kristo. Gusto po ng Ama na maging katulad raw po tayo ng kanyang anak. Kaya isa lang po yung goal po natin. Kaya po tayo umakin sa Diyos para maging kagaya po ng ating Panginoong Kristo. Amen. Yan lang po yung dapat po natin gawin na tumulan sa ating Panginoong Kristo. At sabi po dito, maliwanag po ito, sabi po dito sa 1 John chapter 3 verse 9, ang tinanggap bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos, at lamang ang Diyos, ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya pag nagbalik loob na raw po tayo sa Diyos, katulad ng alibugang anak, nagbalik loob na po sa kanyang ama, ay kailangan hindi na raw po tayo magpatuloy sa pagkakasala. Sapagkat tayo raw po ay binigyan na po ng bagong buhay na galing sa Diyos. Ano po yung bagong buhay? Kapanahalan, katatagan, kalayaan, at pagpapala sa buhay po natin. At lamang ang Diyos ang Ama natin. Sabi po dito, hindi tayo raw po maaari magpatuloy sa pagkakasala. At pag raw po tayo raw po ay tumalikod na sa kasalanan, kailangan huwag na raw po tayo bumalik ulit sa kasalanan. Amen. Ibig sabihin na lahat raw po ating gagawin ay kalooban na raw po ito, at talaga sumusunod po tayo sa gusto at nais po ng Diyos para matulad raw po tayo sa kanyang anak, ng tulad na sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 29. Kaya pag tayo po ay talagang anak na po ng Diyos,
kailangan hindi na raw po tayo magpatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, yung dating pamumuhay raw po natin, ay iwan na raw po natin. At tumahak na raw po tayo patungo doon sa tinahak ng kanyang anak. Na sino? Ang ating Panginoong Kristo. Ano ba yung tinahak ng kanyang anak? Sumunod doon sa kalooban at pinagagawa ng kanyang ama. Ganun po yung ginawa ng Panginoong Jesus nung siya'y narito sa mundo po ito. Kaya ganun din po yung gagawin po natin. Sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 19, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Tingnan nyo, pag nagpatuloy na raw po tayo sa kabanalan at sa kalooban at sa pagsunod sa Diyos, iingatan na raw po tayo nino ng anak ng Diyos. Sino po yung anak ng Diyos? Yung ating Panginoong Kristo. At hindi na raw po tayo maaaring galawin ng diablo. Nino? Ni Satanas. Hindi na raw tayo maaaring galawin ni Satanas. Pag-orsa raw po tayo ay tumahak doon sa landas ng ating Panginoong Kristo. At iniingatan na raw po tayo ng Panginoong Kristo. Yung po yung sinabi sa 1 John chapter 5 verse 19. Hello! Amen. Kaya lahat raw po tayo nagbalik loob na sa Diyos. At naging anak ng Diyos, hindi na raw tayo pwedeng pinsalain at galawin ng diablo. Ibig sabihin, wala nang power, wala nang authority, wala nang karapatan si Satanas na guluhin yung negosyo mo, yung trabaho mo. Magkakaroon lamang na guluhin uli ni Satanas yung trabaho at negosyo mo pag ikaw ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero pag nananatili ka na sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka na raw maaaring galawin ni Satan o ng diablo. Yan po yung nasabi dito sa 1 John chapter 5 verse 19. Hello! Dahil iniingatan na raw po tayo ng anak ng Diyos. Iniingatan na raw tayo ng Panginoong Kristo. At mananatili yung pag-iingat po yan ng ating Panginoong Kristo kung mananatili po tayo sa kalooban po ng Diyos. Ano po yun? Yung pananatili po natin sa pag-attend sa church. Yung pananatili po natin nananalangin at nag-aayuno. Nananatili saan? Sa pagbibigay ng buhay. Sa paglilingkod sa Diyos. At pag ginawa raw po natin yun araw-araw, ay hindi na raw po tayo kayang galawin nino ni Satan. Hindi na raw tayo papakilaman nino ni Satan ng diablo. Pag oras na sumusunod raw po tayo sa kalooban ng Diyos. Hello, Amen. magandang balita po ito. Amen. Ito lang po pala ang dapat po natin gawin para lumayo po si Satan sa mga buhay po natin. Ulitin ko, sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 19, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kung di raw po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, sabi po dito sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi rin sila maaaring galawin ng diablo. Ang mga anak raw po ng Diyos na hindi nagpapatuloy at hindi na raw po gumagawa ng pagkakasala. Sabi po rito, iniingatan raw na po sila ng anak ng Diyos at hindi na raw po sila maaaring galawin na nino ni Satan, ni diablo. Napakaliwanag po nito. Kaya, tayo pong naririto lahat. Pag hindi na raw po tayo papatuloy sa pagkakasala, ay iniingatan na raw po pala tayo ng anak ng Diyos. Iniingatan na raw pala tayo ng Panginoong Kristo. At wala na po palang power si Satan. At ibig sabihin, yung kahirapan, yung sakit, yung karamdaman, yung kagutuman, yung kasalatan, eh wala na raw po ito sa mga buhay po natin. Hello? Amen. Mangyayari lamang po yun kung pahintulutan daw po natin. Pero hindi na po tayo papayag. Hello? Hindi na po tayo papayag na dumating pa yung kahirapan, yung karamdaman muli sa mga buhay po natin. Bakit? Dahil hindi na po tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Hello? Amen. Tutungo po tayo doon sa tinahak na landas ng Panginoong Kristo. Yan po yung sabi ng Apostol Pablo sa Roma, chapter 8, verse 29. Kaya, tinan nyo yung alibugang anak, hindi po siya napatuloy sa pagkakasala. Yun yung kagandahan sa alibugang anak eh. Nung nagkasala siya, nung nagutom siya, nung naghirap siya, naalala kagad niya na mayroon siyang ama. Hello! Amen. Kaya ganun lamang pala ang gagawin ng tao. Pag nandoon na siya sa kahirapan at kagutuman, kailangan maalala niya na may Diyos na lumikha sa kanya. At pag nalaman niya at naisip niya
na mayroong Diyos pa lang at Ama na lumikha sa kanya. At pag bumalik siya, sasalubungin siya. Malayo pa lang, sasalubungin na siya ng Ama at Diyos na lumikha sa kanya. At dalawang kamay siya ang yayakapin, hahagkan. Sapagat yung palang ginagawa ng Diyos sa bawat araw, hinahanap niya yung mga nawawalang tupa. Kaya tayong mga dinala ulit sa presensya ng Diyos. Ingatan natin ito. Huwag po tayo tumulad kay Isam na dahil lang po sa isang plato na butil ng sitaw ay pinagpalit niya yung kanyang pagkapanganay. Be wise po tayo. Pag tayo po narito na muli sa presence po ng Lord, huwag na po tayo magpatuloy sa pagkakasala. Be wise po tayo. Amen. Para hindi mawala yung mana po natin. May mana pala tayo. Yung kagandahan sa anak na ito. Naalibok ang anak, kinuha yung mana. In-enjoy niya. Kaya nalaman niya, nung naubos, nagkasala pala siya. At dahil naubos at nagkasala siya, naisip niya na meron siyang ama. Pag yung ama niya, pag siya bumalik, ay tunay ang tatanggapin siya. Ganun din po yung Diyos. Kahit na magnanakaw ka, kahit mamamatay tao ka, kahit nangalunya ka, kahit nakiapid ka, kahit sumamba ka sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, kahit tumahak ka sa masamang pamumuhay, pag naisip mong may Diyos at magbalik loob sa Diyos, tatanggapin ka ng Diyos. At tunay nga na, pag nagsisi ka ng kasalanan, sabi po dito sa Lucas chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumataligod sa kasalanan. Hello, maraming anghel, libo-libong anghel, milong-milong anghel na nagse-celebrate sa langit. Pag mayroong isang tao na nagbalik loob at tumamin sa kanyang pagkakasala, yung magandang balita na tayo pala narito, pag hindi na nagpatuloy sa pagkakasala, iniingatan na pala tayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi Satan po pala ay talagang lumalayo po na po sa atin. Kaya tinan nyo, nung nagbalik loob tayo sa Diyos, ano po yung nangyari ngayon sa buhay po natin? Sabi ko, ano po yung nangyari sa buhay po natin nung nagbalik loob po tayo sa Diyos? Di ba gumanda na po yung mga buhay po natin? Amen. Yung dati, yung sahod mo, paghawak mo, para lang naglalahong parang bulay. Magugulat ka eh. Ano ba naman ito? Inawakan ko lang yung sahod ko eh. Pag gastos ko eh, ubus na agad. Pero ngayon, hindi na po ganun. Amen? Amen. May natitira na po. May sumusobra na po. Bakit? Dahil naturuan ka na ng Diyos kung paano humawak ng blessing na ibinibigay niya sa iyo. Hello? Ganun po yung Diyos. Tinuturuan tayo na humawak ng mga blessing na binibigay niya sa mga buhay po natin. At hindi lamang po yun, dinadagdagan niya. Sabi ko, dinadagdagan niya. Amen. Yung blessing na ibinibigay niya po sa atin. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na maging masagana po tayo. Para ma-enjoy natin yung buhay bilang anak ng Diyos at bilang Kristiyano. Amen. Yung po yung kagandahan ko sa Diyos. Kahit nagkulang ka, hindi ka niya ka-question. Ang importante, nagbalik ka sa Kanya. Nung nagbalik ka sa Kanya, tinanggap ka niya. At dahil tinanggap ka niya, nagplano ulit siya sa buhay mo kung paano ito mapaganda. Ganun yung ginawa ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya tinan niyo, nung tayo bumalik sa Diyos, pinaganda niya ulit yung buhay po natin. Lalo na, iniwan na po natin yung mga dati po nating mga ginagawa na mali at kasalanan sa Diyos. Kaya sabi nga po rito hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya yun po yung mga tunay na sumurrender ng buhay po sa Diyos. Hindi na po nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya pag hindi na po tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, iniingatan na tayo ng Panginoong Kristo. Kasi Satan, lalayo na siya sa atin. Lalayo na siya sa asawa natin, sa anak natin. Tingnan dati, nung wala kayo sa Lord, masasakitin tayo. Di ba? Hindi lang yun. Kunting lakad mo lang, hinihingal ka na.
Hindi lamang yun. Kunting trabaho lang. Talaga naman, para bang ang bigat-bigat ng agad ng pakiramdam mo. Dahil nga, masasakitin ka nung nandun ka sa kasalanan. Pero nung wala ka na sa kasalanan, tingnan niyo yung katawan niyo. Malakas na malakas. Amen. Sabi ko, tingnan niyo yung katawan niyo. Malakas na malakas. Amen. Dati, para pag sumusurrender ka na isang bags lang ng bigas, surrender ka ng buhatin, yung kalahating kaban. Pero ngayon, kahit isang kaban, kaya mong buhatin. Kaya mong iatang sa balikan mo dahil bakit? Yung katawan mo ay naging perfecto dahil inalis mo na nga yung mga dating ginagawa mo. Yung pagsira mo sa katawan mo ay inalis mo na. At dahil inalis mo na yung pagsira mo sa katawan mo, yung katawan mo ay lumakas at naging perfecto. Kaya yung daman-daman mo sa katawan mo, para bang bumalik yung lakas mo nung ikay binata pa. At talaga namang kahit sa takbuhan, kayang-kaya mo. Dahil nakita mo at napansin mo at nalaman mo yung tuhod mo ay lumakas. Hello? Amen. Kaya nga, masasabi mo kahit may edad ka na kaya mo pang magtrabaho. Yung trabaho ng binata. Totoo po yun. Kaya tinan nyo yung mga nagdesisyon na iwan yung kasalanan, yung dating pamumuhay, yung mga bisyo. Tinan nyo yung mga katawan po nila, lumakas. At hindi lamang ko yun. Umaba pa ulit yung buhay po nila. Yun po yung maganda Pag yung kasalanan po ay ibinaksinan po natin sa ating mga buhay. At talagang tumahak po tayo sa kabanalan at iniwan na po natin yung kasalanan at nagdesisyon na po tayo na yung mga katawan po natin ito ay isurrender sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos. At ano naman po yung ginawa po ng Diyos nung pinagkatiwala natin yung katawan po natin, iningatan ng Diyos. Kaya dahil iniingatan ng Diyos yung katawan po natin, hindi na po tayo nagkakasakit. At meron pa po tayong bonus. Yung mga anak po natin, yung pamilya at yung asawa po natin, yung kasama po natin sa tahanan, ay hindi na po nagkakasakit. Dahil iniingatan na po sila ng Diyos. Hindi na raw po kayang galawin ni Satan dahil sa pamamagitan ng mga buhay po natin. Hello! Amen. Kaya sabi po dito sa Roma chapter 8, verse 1, kaya nga wala nang katulang parusa sa mga tao na kapag-isa na kay Kristo Jesus. Mas maganda pa po ito. Tignan nyo, hindi lamang tayo ibibless, hindi lamang tayo iingatan, hindi lamang tayo aalisin sa sakit at karamdaman. Sabi dito sa Roma chapter 8, verse 1, kaya nga wala nang katulang parusa sa mga tao na kapag-isa na kay Kristo. Ibig sabihin, hindi na raw po tayo paparusahan at hindi na raw po tayo hahatulan. Ibig sabihin, inilipat na po tayo saan? Sa kaligtasan. Nung dati tayo sa kasalanan ay doon po tayo sa katulan ng parusa. Pero nung nagdesisyon po tayo na tumalikod sa kasalanan, ano na raw po yung tinatahak po natin? Sabi po dito sa Roma chapter 8 verse 1, kaya nga wala nang katulang parusa sa mga taong nakapag-isa na kay Kristo Jesus. Hello! Amen. Kaya yung kalibutan nung nagdesisyon na po siya, naiwan yung kasalanan. Ano po yung tinahak na buhay po niya? Naging maganda na po. Hello! Amen. Nung tinanggap na po siya ng kanyang ama, ano po yung naging buhay po ng kalibugang anak po ito? Naging maganda na po. Kaya, ang gawin lamang po natin, mga anak ng Diyos, ay manatili po. Lagi po tayo sa kabanalan. Kaya, huwag po tayo maghinawa. Huwag po tayo magsawa na sumunod po sa kalooban ng Diyos. Ang gawin lamang po natin ay laging mag-pray, paglingkod, tumungo sa church para hindi po tayo manghina at mag-meditate, magbasa po ng salita po ng Diyos. Amen. Lagi niyo po tatandaan na bago pa yung kainan sa libutan ay pinili na po tayo ng Diyos na maging anak po niya. Hello? Amen. Yan po yung sabi. Dito po sa Efeso chapter 1, verse 4 hanggang 5. Sabi po dito, bago palikain ang salibutan, pinili na niya tayo na maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya.
Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang pinili upang maging anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Kaya kung tayo raw po'y tutulad doon sa alibugang anak na magpapalik loob sa Diyos, tayo raw po ay kanya na pong pinili at hinirang bago pa likain ang sanlibutan. Yan po yung sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi niya, bago pa likain ang sanlibutan, pinili na niya kayo na maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan yung nagdesisyon na raw po tayo na iwan yung kasalanan at magbalik loob sa Diyos Ama at tumahak sa kabanalan at tumulat sa pamumuhay ng Panginoong Kristo. Ay bago pa raw likain ang sanlibutan, ay pinili na raw na po tayo na maging kanya at maging kaisa ng kanyang anak na walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. Sabi po dito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay kanyang pinili upang maging anak sa pamamagitan ni Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Yan raw po yung layunin. Yan raw po yung kalooban ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya raw po tayo naririto. Yan yung layunin ng Diyos na maging katulad raw po tayo ng kanyang anak. Na walang iba, yung anak niya na nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Na ang pangalan ay Jesus. Jesus Christ. Hello. Kaya yung alibugang anak, nung tumahal siya, magbalik loob at magbalik sa Ama, ay tinanggap siya. Ganun din ang ginawa ng Diyos sa mga buhay po natin. Tinanggap po tayo. Inako. Inari. At talagang hindi lang inari, inako. Kundi talagang hinay niya tayo. Sapagkat hindi pa pala nililikaan sa libutan, ay isa na po tayo sa napili po niya na maging anak. Hello! Amen. Kaya ingatan po natin yung magandang balita po ito. Kaya yung ginawa ng alibugang anak na umamin sa kanyang pagkakasala at kamalian, yun po yung maganda na lagi po natin gagawin. Kapag nagkasala po tayo nagkamali, tayo mga tao, bumagbalik loob lamang po tayo sa Diyos. At dalawang kamay po niya tayo natatanggapin. At sinabi po dito sa Lucas chapter 15 verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi lang po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Kaya ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan raw po sila ng anak ng Diyos at hindi maaaring galawin ng diablo. Kaya pag tayo raw po nagdesisyon na magbalik loob na po sa Diyos, ay talaga naman pong iingatan at iingatan, gagabayan, hindi lamang po gagabayan, kundi talaga po tayo ay ilalayo na po sa gawa ng kasalanan. At hindi na po tayo kayang pinselain ni Satan, sapagkat ang Panginoong Kristo na po ang umahawak ng buhay po natin sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat buwan, at sa bawat taon na lumilipas. Hello! Amen. Hawak na raw po ng Panginoong Jesus ang buhay po natin pag tayo ay nanatili po sa kanyang kaluwalhatian at presensya. Kaya talaga pong minsan yung buhay po natin ay nagkakaroon po ng trials. Pero dahil alam na po natin yung sikreto, dahil alam na po natin yung salita po ng Diyos, alam na po natin yung ating gagawin. Amen? Kaya ang kailangan lang po natin ay handog po yung ating mga buhay sa Diyos na lumikha sa atin. Huwag po tayong tumulan doon sa isang anak na humingi ng tawad yung kanyang kapatid ay naging masama pa yung kanyang loob. Kaya tayo yung mga naririto, pag mayroong mga tao na nagbabalik loob sa Diyos, welcome po natin siya. Kaya tama po yung ginagawa po natin dito. Kapag may mga first timer, ay talaga namang welcome po sila. Ipakita po natin yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung pagkalinga ng katulad ng pagtanggap ng Ama dun sa alibugang anak. Hello! Amen. Kaya huwag po kayong maghinawa, mga anak ng Diyos na narito. Lagi niyo pong tatandaan na may Diyos na laging nakatingin sa atin. Na may Diyos na laging gumagabay sa atin araw at gabi.
May Diyos na nagbibigay sa atin ng pagkain, inumin, at nagbibigay ng ating mga damit. Sabi nga, humingi ka lang at siya magbibigay. Kaya, kayong mga naririto, lagi niyo po tatandaan na ang Diyos po ay hindi nagpapabaya kailanman sa kanyang pangako. Kaya gagawin lamang po natin, manatili po sa kabanalan. Manatili po tayo sa presensya po ng Diyos. Lalo-lalo na po tayo mga anak ng Diyos na naririto. Kaya lagi niyo po tatandaan ng Diyos po ay hindi po nagpapabaya ng kanyang pangako. Tayo po lahat po ito ngayon.